Okay, love reading tayo. Person on your mind, person nakakonect mo, ano yung situation. May mga dapat malaman, energies right now, dito sa person on your mind or sa connection ninyo. Okay, this person's energy right now is nagkakaroon siya ng realization. Could be na nafe-figure out niya na yung mga bagay-bagay. Could be na merong some kind of wake-up call. Oo, pwedeng sa'yo, pwedeng sa person mo, by the way. Interchangeable yung mga energies dito. Ano man yung tutukuyin ng baraha, pwedeng energy mo yan, energy ng person mo. So, kunin mo na lang which one resonates. Okay, kung energy mo ba yan o energy ni person. Kayo po ang makakapagsabi niyan. So, ito ay isang wake-up call. Ito ay isang realization sa part mo or sa part ng person mo. Pwede rin merong something dito na mare-revive. Oh, so pwedeng this is a connection na nare-revive. And ang feelings nitong person mo right now is this is something na parang naggo-grow. Oo, parang naggo-grow sa kanya itong feeling na ito. So, pwedeng itong person na to is it could be na naka-connect mo na ito before, hindi ko alam kung past mo or ex mo kasi parang something na nabubuhayan ulit. Nabubuhay uli between the two of you. Sabi ko nga merong something na parang nare-revive with the Judgment card and ang feelings niya right now is pwedeng nagkaroon siya ng realization. Sabi ko nga parang nafi-figure out niya na meron something na na-awaken sa kanya or sa inyong dalawa. It could be something na parang nabibigyan uli ng kulay or ng buhay tungkol sa inyong dalawa or sa feelings niya And this is something na parang nag-grow dito sa person mo. Or nag-grow between the two of you. So, ano yung intention kaya netong person na ito? Right now. By the way, merong ano dito. Taurus or Libra energy. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Kung bago po kayo, hindi pa po kayo nakasubscribe. Pa-follow na rin po sa aking FB page. Kamusta po kayo? Paki-comment dyan kung kayo ay baguhan or matagal na sa akin. Taga saan po kayo? Paano kayo napadpad sa page or channel ko? So, anong intention right now nitong person na to? At patap na rin po yung bell icon para manonotify kayo every time mag-upload ako ng mga readings. This person means no harm or no trouble sa'yo. Ayaw niyang alam mo yun? Pwedeng ayaw niya rin kasing pwedeng ayaw niya maging burden sa'yo or ayaw niya makagulo sa situation mo. Hindi ko alam kung bakit ganun yung feeling nitong person na to. Basta ayaw niya ng ayaw niyang ayaw niya magkaroon ng conflict, ayaw niya magkaroon ng problema between the two of you. Kahit na ganyan yung feelings niya or naiisip niya or intention niya sa'yo. Ayaw din niya na alam mo yun, ayaw niyang
I think this person likes you or may nare-realize nga siya about sa inyong dalawa pero ayaw niya na maging complicated yung mga bagay-bagay. Ayaw din naman niya na maki-compete. Kung meron man siyang magiging kakumpitensya sa'yo, ayaw din naman niya yung gano'n. Ito yung tipo ng person na wala sa vocabulary niya na makipag-agawan, makipagkumpitensya para lang, alam mo yun, para lang sa love ng person or attention ng person. Kung gusto nyo nga pala maka-avail ng exclusive perks ko sa akin, products, etc., services, mag-avail po kayo ng subscription sa aking FB page. Make sure na ang pina-follow po ninyo ay yung official FB page ko, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Pag wala pong check sa dulo, hindi po ako yun. Beware, mag-ingat kayo sa mga fake scammers na gumagaya sa page ko, nagkalat yung mga yan. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi rin po ako mauunang mag-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano. Okay, kaya kung gusto nyo mag-inquire, kayo po mismo yung mag-PPM sa aking FB page. Okay. Ano yung magiging challenge kaya or blockage pagdating sa connection ninyo nitong person na to? Okay. So parang hindi ko alam kung dinadaga ba tong person na to kasi parang kulang siya sa kulang siya sa guts. Kulang siya sa lakas ng loob or kapal ng mukha para alam mo yun, para sabihin sa'yo or mag-take ng action. It could be na nag-hold back siya, pwedeng nag-hesitate siya, pwedeng nag-aalangan din siya, or yun nga, kulang ng lakas ng loob, ng confidence, yan. Para mag-reach out, magsabi, or mag-take action. Okay, lumitaw si Strength card, lumitaw si Moon card. Kanina sabi ko pwedeng nandyan si Taurus, si Libra. Lumitaw si Strength card, pwedeng Leo yan. Yung Moon card, pwedeng Pisces energy yan. Pero kahit na anong zodiac sign pa po, no? As long as nakaka-resonate sa inyo. Hindi yan limited sa kung ano yung mga lumilitaw na sign dito sa cards. Kaya ako lang binabanggit yung kasi lumalabas sa cards. Baka kasi, may connect siya sa inyo, yung mga signs na lumilitaw dito. So, yun na nga, pwedeng itong person na to nagpipigil or kulang siya ng lakas ng loob. Oo, walang tapang. Ano pa? Oo, kasi may mga gusto sabihin sa'yo itong person na to pero hindi niya masabi. Hindi niya masabi kasi nga pwedeng wala siyang tapang or lakas na loob na sabihin niya. May mga bagay, actually may mga bagay itong person na to na maaring hindi pa siya ready na aminin, i-reveal or sabihin sa'yo base dyan sa moon card na yan. Pwede rin may mga insecurities din kasi itong person na to, isa pa yun eh. Kasi ang moon card na yan, pwedeng yung shadow side, pwedeng yan yung mga insecurities ng isang tao. So yun, pwedeng itong person na to, pwede may mga insecurities din siya sa sarili niya.
Kaya siya ganyan. Kulang sa confidence. So, ano yung mga hidden or unforeseen or unexpected na pwedeng mangyari dito? Okay, lumitaw si Tower. Ooh, so, magugulat ka na lang about this person kasi may malalaman ka sa kanya. May malalaman ka sa kanya talaga, promise. Kaya lang nga walang lakas ng loob ito na umamin, walang lakas ng loob ito na magtapat, magsabi, mag-take action. Oo, basta malalaman mo na lang, masusurpresa ka na lang eh. Merong some kind of unexpected na mare-reveal with the Tower card, and at the same time, meron din something dito na mare-realize mo rin. Oh, kasi Tower card yan eh. Could be ano talaga, something na hindi mo inaasahan pero darating. Nangyayari na lang siyang bigla. But still, parang hindi pa rin, alam mo yun, baliktad kasi yung Knight of Cups. Pwedeng hindi pa rin niya talaga to aminin sa'yo. Oo. Kahit sabihin na natin may nafe-feel tong person na to, may feelings towards you, parang hindi pa rin niya yan, ewan ko, hindi pa rin niya magagawang mag-take action or magsabi. Or aminin yung feelings na yan. Ayan o. Sun card, reverse. So, para sa akin, hindi pa rin ganun ka-clear yung mga bagay-bagay kung ako tatanungin. Since nandyan yung moon card, nandyan pa rin yung sun card reversed. Kaya nga, kung nag-e-expect ka na mabibigyan kang clarity about this person dito sa situation niya, mukhang hindi pa rin eh. Pero the feelings, nandyan yung feelings. Feel ko nga, this is something na growing, developing, kasi nandyan yung Empress, nandyan naman yung Knight of Cups. Wala lang talagang lakas ng loob, tapang dun sa side ng person mo na yan. Kaya mananatili itong, alam mo yon, mananatiling hidden. Pero sabi ko nga eh, it won't be hidden for long kasi nandyan yung Tower. I think, marireveal at marireveal yung dapat marireveal dito. Lilitaw at lilitaw yan. Actually, meron kang something na matutuklasan dito ha, na related sa kung bakit siya lumayo sa'yo. So, siguro pwedeng itong person na to, lumayo siya sa'yo before or in the past. Yun, specific yun na na-pick up kong message dito na meron something na mare-reveal kung bakit siya lumayo na lang sa'yo noon. Okay? Ano yung next possible na mangyayari in the near future sa inyo na itong person na ito? Scorpio. Death card, Scorpio energy, justice. Pangalawang Libra energy na itong lumilitaw dito. So, may strong energy ng Libra, but it could be any sign. Basta, sabihin ko na lang yung mga signs na lumilitaw dito, pero kahit ano pang zodiac sign ninyo, may Taurus, may Libra, may Leo, may Pisces, may Scorpio.
Oo, okay. Sa tingin ko may unfinished business sa inyo talaga nitong person na 'to and mare-revive at mare-revive talaga itong kung ano man itong mabibigyan ulit ng kulay ng buhay sa inyong dalawa. This is a past or an ex kasi meron na energy diyan na lumayo siya, eh, or hindi ko alam kung current jowa mo naman 'to, ka-connect mo, person mo, yun puwede nga basta meron something dito na malalaman mo na lang, eh, mare-realize mo, mare-reveal tungkol sa kung bakit siya umalis or lumayo, dumitouch. Maliwanag lang talaga na hindi pa tapos ang lahat sa inyo nitong person mo. Kasi bukod sa nandiyan yung judgment card, nandito rin yung death card reverse. Which means hindi pa talaga ito hindi pa talaga ito tapos. And by the way, I think merong major shift, pagbabago with the Tower tsaka Death card. So magugulat ka na lang all of a sudden merong something na magkakaroon ng pagbabago, eh, huling huling situation ninyo nitong person na 'to. Sa tingin ko biglang magkakaroon ng pagbabago tungkol dun. Ano pa, Justice reversed. Unable to decide, eh. Merong something dito sa person mo na hindi siya kahit na gustuhin niyang umalis, mag-move forward, kalimutan ang lahat, parang hindi niya yun magawa. Hindi siya makapag-decide. Hindi siya makapag-decide or hindi siya makapili. Puwede kasing itong justice reverse na ito is pagiging indecisive. Kasi nga siguro may mga bagay na hindi pa tapos talaga sa inyo, like kailangan mabigyan ng closure, may mga loose ends. And para sa kanya siguro or baka talaga yung fate ninyo is puwedeng hindi pa kasi talaga tapos, eh, yung mga bagay-bagay sa inyo, eh. Ngayon nakikita ko magko-communicate ito, magkakaroon ng clear communication sa inyong dalawa in the future. Oo, and maaaring merong offer, i-propose sa'yo 'tong person na 'to. Actually, ang lakas talaga ng energy ng pagbabalik dito kung ito ay person na umalis na sa buhay mo or na-disconnect kayo. So, andiyan yung communication sa mga susunod na weeks, days. Okay, so doon na unti-unting mare-reveal yung mga dapat ma-reveal dito sa connection ninyo. Asahan mo yan. Sabi ko may unexpected, eh, with the Tower. So, magugulat ka na lang. Okay, so yan yung reading nyo for now. Godspeed, babush!